Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, ang mga Duterte supporters susugod na ba sa Malacanang? Dumiretso na sila sa Menjola mga kabibig. Naku, nakakatakot naman ito. Ay hindi naman nakakatakot. Ang gusto lang nilang marinig ang kanilang boses, ang kanilang mga hinanaing ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman yung Duterte supporters, ang tanging hiling nila ay makauwi sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ay, ito kabibig ha, ipapakita ko sa inyo ang latest news ngayon mga kabibig na dumadami ang mga tao, mga kabibig. Sinearch ko, PRRD, ito pa lang na yung kanina kabibig, sa Menjola kabibig. Yan grabe, daming tao. May mga pulis na nakaharang mga kabibig. Ito ay papunta sa sa Malacanang, di ba, mga kabibig? Maraming daming tao mga kabibig. Yan Ito pa. At ang daming mga pulis. Ito ang daming mga pulis na barakada dito. Tapos ito yung mga tao. Ito po. Lurky naman yan. Ano ba ang latest development dyan? Yung sabi nila patungo daw sila sa Menjola. So eto kabibig, i-share ko sa inyo ang latest news na papunta na daw sila sa Menjola. Ito, i-share ko sa inyo yung latest trending news tungkol dito. Ito mga kabibig, share ko, wait ka muna. May nag-live ngayon, nag-live siya na mga tao ay papunta sa Menjola. Ito lang. Ay, marami. Grabe. Ay, grabe, Naku, may tatawid pa. Ang daming tatawid. Duterte, Pumilila. Mga babayan, passionado live para maraming makapanood. Share niyo po sa inyong mga group chat. GC happening now. Live na live. Dito po sa Menjola. Ito po mga babayan, may mga bagong dating. Menjola po to, Menjola. Dami tao. Ito naman po kabibig ang latest news. Pakita ko sa inyo kabibig ha. Ang sa Menjola din ito mga kabibig. Ang daming pupunta sa Menjola kabibig. Ano nangyari? Ito live siya ngayon. Marami pa lang sa itaas na part kabibig nag-live ang isang vlogger. Okay. Pinapag-usapan ko yung mga kasamahan natin. Bawas po tayo sa... Magsulitin po, para po tayo. Sana wala na pong mag-stay muna sa stage. Baka pwede bumaba tayo. Ilan ba ang senador ng Team Suma? Ang sigaw natin, Duterte! Duterte! Yan mga kabibig.
Nakita mo natin. Grabe. Yan oh. Mga kababayan sa dito, nandito po tayo sa harap ng ating bansa, sa harap ng buong mundo. Tayo po ay nagsama-sama upang ipakita natin na magpasagang ngayon ay buhay sa ating mga dugo. Magsama-sama na po tayo dito. Pakiusap ko yung ipapapako na po. Pwede po. Baba po na po tayo. Meron po tayong sabayan na pagsisipin ng cake. Sa sitwasyon po yan. Baba po na po tayo. Baba. Okay, so tingnan naman natin ang nangyari sa sa Davao City ngayong gabi. Grabe, ang dami din tao sa Davao City. Kabibig, share ko sa inyo kung gaano ba kadami ang sumali sa protest rally nila at birthday celebration ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito lang kadami, kabibig. Tingnan nyo Salamat sa photographer na ito. Tingnan nyo, kabibig. Yan. Nagkulay green ang area. Yan, my goodness, ang daming tao. Grabe. Yan. Diba? Sobrang dami. Naku, kung sa Manila pa to, naku, wala na, sisugod talaga ito sa Malacanang, itong mga taga Davao na mga supporters si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Grabe. As in, nakakawindang mga kabibig na yan pala ang nangyari ngayon. At heto naman po sa ang tawag dito, sa the Netherlands. Tingnan natin kung ano ang latest development sa the Netherlands. Sa harap ng ICC, meron tayong live dyan. Kabibig. Ay, sorry po, malikot ang video ko. Ito mga kabibig, ang nangyari ngayon dyan sa harap ng ICC, mga kabibig. Marami ding mga OFW ang sumali sa protest rally para maipakita nila ang kailang pagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, mga kabibig. Ano yan mga kabibig? Ano kayang gagawin ni Bongbong Marcos dyan? Na parang yung mga tao ngayon ay parang iba na ang tawag dito. Iba na ang aksyon ng mga tao ngayon. Parang iba na, gusto lang nila naman nilang makinig. Gusto lang nila mapakinggan sila. Ito. Meron tayong isang videong ipapakita mga kabibig na isang karaniwang tao na kung saan ay meron siyang panawagan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabibig. Hindi, panawagan para kay Bongbong Marcos mga kabibig. Natin ang panawagan niya kay Bongbong Marcos share ko sa inyo, pakinggan natin kung tama ba itong mga sinasabi niya. Ito na, let's listen to this one mga kabibig. Ito. So, Masaktan siya. Hindi naiiyak siya mabibig. tungod kay nakita namo ang proyekto ni Kuya Digong. Wala mi katilaw sa proyekto ug wala siya nahimong presidente. Gikan sa iyang paglingkod, nahimo siyang mayor sa Davao. Nya nangandoy gyud mi nga siya mahimo nga presidente tungod kay murag among paglantaw tan-aw dool kayo sa mga tribo. So karon paglingkod niya presidente, nakita gyud niya namo ang tabang ni Presidente Digong sa kabukiran. Nakita namo ang karsada, eskwelahan, unya ang mga MPE nahawa dito sa among kabukiran. Na peaceful among barangay gupitan tungod kang Tatay Digong. Mao na nga kahilak ko sa ako emosyonal tungod kay nasiya karon sa laing nasod unya gusto gyud unta namo nga mabalik siya diri sa Pilipinas. Labi na diri sa Davao del Norte. Kay siya among mahal nga presidente sa
among lungsod sa Kapalong. Siya gyud nakapispol, nakabago sa tanan mga tribo. Eskwelahan, naidukar among mga katribo. Naay maestra, nanay nahimo nga maestra, nanay engineer tungod sa mga tabang ni Presidente Digong sa kaniadto nga siya pay presidente. Unya na zero balance ang among hospital. So mao na nga karon nga panahon dako kayo among kabalaka sa atong presidente Digong. Ang hangyo gyud unta namo nga siya makabalik makauli diri sa Pilipinas. So kana lang ko kayo pasalamat nga iyang birthday karon hinaot nga malipayon siya sa iyang preso karon. So hangyo namo sa panggamhanan nga hatagan og justisya ang nagserbisyo og maayo. Kana lang. Yun mga kabibig. Yun ang kanyang ano. Diba? So yun ang kanyang gustong sabi na sana mabigyan ng hustisya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? So ito na, balik tayo sa Mindiola mga kabibig. Grabe ang Mindiola, hindi ang dumadami ang tao mga kabibig. Anong nangyari? Pero nandun naman ang mga pulis mga kabibig. Nandun naman, peaceful rally naman siya. Wala namang gulo or away. So, Madala kay tubig, no? Ayan mga babayan, marami pong dito ngayon. Sa likod, may mic na po, susuyo. Sa likod. May mic, doon sa likod. kanya may programa sila dito. Kita niyo yan, no? Pa-share natin live mga babayan, ang dami na nandito ngayon sa Mindiola. Kanya may programa sila, no? Biglang gumulo. Mananawagan po tayo sa mga kasama natin nandito sa stage. Pwede po ba makigawasan muna tayo? Bawas muna po, bawas. Yung mga nasa stage po, bawas muna po tayo. Para po mabigyan natin ng pagkakataon may daaw sa programa nito ngayong gabi. Salamat, sir. So yun lang po. Alex, salamat, Alex. Okay. Nagkakaisa ba tayo mga Pilipino? Kung nagkakaisa po tayo, mayroon pa tayong disiplina. Okay. Pinapawisa naman po yung mga kasamahan natin. Bawas po tayo sa stage. Pwede po ba magbawas tayo sa stage? Bawas po yung iba. So yun mga kabibig, ang daming tao pala. Oo, so may isa pang video dito kabibig share ko sa inyo kung ano kaya mangyayari kabibig, no? Sana maging matiwasay at peaceful lang. Mindiola na to mga kabibig.
Tao. Mga kababayan, sabay-sabay natin itaas ang ating kanang kamay at tulungpa sa ating bayan, Pilipinas. Makita natin ang pagkatunay na Pilipino, huwag natin kalimutan kung sino tayo at arasal tayo. Ito pa yung lumang panatang makabayan na hindi ko binabago-bago ng sino pang bakang ng mga leader natin. Alright, so sabay-sabay po tayo, taas po ating kanang kamay. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang tinugod at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringin ko ang payo ng aking mga magulang. Yan, kabibig ang daming tao. Kunin ang aking paaralan. Tuto pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayan, makabayan, pasunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan na walang pag-iingot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay sa Tatay Digong! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayo lahat! Mabuhay tayo ang Pilipino! Maraming salamat sa pagkakulang ng sarili natin. We would like to welcome you all. At kung ako tayo FW, sir, you go ahead. Magandang gabi po ulit, mga kababayan. Ang dahilan po ng ating pagparito ngayong gabi ay upang ipakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte! At ganun din, iparating ang ipatagal ng kahilingan na patuloy na ginagawa sa atin ng kasalukuyang administrasyon ang walang humpay na nakawan! Ang walang humpay na paninigyan! Papayag pa tayong kusalan! Papayag pa tayong nakaulit ng pera ng kapanibayan! Papayag pa tayong katagan pa ang 16 trillion peso na utang ng ating bansa! Papayag pa tayong isa-isahin kitang malustos! Mga kababayan, kayo po ay aming inaanyayahan lahat ng ating mga kapwa Pilipino ng mga nasa kalapit nating mga lugar na nandito sa Metro Manila. Magsama-sama na po tayo. Pagod na ang sampayan ng Pilipino! Panahon na para tanggalan ng mandado! Marcos resign! Uy, Marcos resign! Hala, Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Hala ka. Hala ka. Guys, po nating tawagan mula sa sektor ng urban poor upang magpahayag ng kanilang salubin dahil sila ang lubos na apektado ngayon ng gobyernong pangat. Sila ang patuloy na naghihirap dahil magpasa hanggang ngayon ang 20 kilong pesos na bigas na ipinangako ay nananatili na lamang pangarap. Nasaan po ang urban poor? Pagbigyan po natin ng pagkakataon. Wala po ba ang urban poor? Okay. Isunod naman po natin. Wala po sa mga kababayan natin, itinuturing natin mga bagong bayani. Pero patuloy naman na hindi nila nararamdaman na sila ay bayani. Sila ay lumabas ng ating bansa upang magbigay ng tulong sa kanilang mga pamilya. Pagkamat may iwan nila ang kanilang mga anak, malalayo sila sa kanilang pamilya. Sila ay nagtiis, sila ay nagkalila. Mabuhay ang sektor ng mga OFW! Pinatawanan ko
po si Jay para po i-presenta ang OFW. Si Jay, asan? Yung mga kababayan po natin sa gilid, punuin na po natin to. Kasi po, yung mga iba na nabawian ng permit sa EDSA, pupunta na rin po ninyo! Wala! Wala kasi na rin po natin gilid! Mabuhay ang Pilipinas! Dumadami na sila. Okay. So, labor sector natin, di ba? Habang inihintay po natin ang ating mga tagapagsalita, ibigay na lang po natin sa sektor ng mga kababayan, mga po natin, si Mamo! So, itong bibig. So, pakinggan natin si VP Sara. Nilang pag-allow, pahintulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration na 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong 79. So, maabot na ang swerte. Pinalampasan na niya ang 80th. Naana siya sa formidable 80. And pag pamutanong mo siya, ang iyahan ito ba, pagpang birthday na niyo, lagi, ano siya, saan ko ba siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po. Anak ko sa iyahang, ano, mandali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. So bakit ka nang mamadali? Sabi niya, oh kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga-Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag niya? Norway. Switzerland. Name the flag ito. Denmark. Sweden, Sweden. Finland, Ireland, UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Kuwait? Wales. Kasampaan ka sa Kuwait, hindi malam ang flag ng Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, 2:00 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte.
At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob, ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang fasad ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin, at nakikita nila na, at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hingi nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Yes. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon. At sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman, or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates.
So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators na PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, ma'am, para si PRD kung zero yon, ako Pepsi Max. So yun kabibig, ang simpleng mensahe ni Pangulong Duterte, huwag kalimutan ang PDP laban. Okay? Huwag kalimutan ang PDP laban. So yun lang po kabibig ng ating This is Palibot for Today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.